Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pag ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong patungkol po sa impeachment hearing laban po kay Vice President Sara Duterte. Pero bagong lahat, binabati ko muna po ang lahat po ng ating mga kasama, kaisa, at syempre yung ating mga solid na mga taga-suporta. At ang akin lang pong hiling sa ating mga solid na mga taga-suporta, huwag po kayo mag-i-skip ng ads. Nang sa ganun po ay talagang patuloy po nating masuportahan ito pong ating programa, dahil ang isa lang naman po minsan nahadlang, kaya po minsan di tayo makapag-vlog dahil minsan kinakapos po tayo ng pang-load, no? Sa inyo pong hindi pag-skip ng ads, malamang hindi po tayo kakapusin sa pang-load po natin, no? So, doon sa mga subscribers natin na gusto magpabati, PM lang po kayo, no? So, doon sa mga mag-PPM sa akin, so pwede ko pong batiin ng inyong mga pangalan, lalong-lalo na doon sa mga may birthday at sa iba pa na mayroong mga importanteng mga dapat i-announce, no? O sabihin dito sa ating programa. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito nangyayari na nga po ngayon yung matagal ng pangarap ng taong bayan na isakatuparan yung impeachment hearing na yan. Ngayon, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, mayroon po akong narinig at mayroon po akong nalaman o natuklasan na kampante po si Vice President Sara Duterte na mananalo siya, dahil ang kanya pong nagiging basihan, maging ang kanyang mga legal team, maging ng kanyang mga kaalyado, dahil daw sa hindi 24 ang senador, malabo daw na makuha natin yung 16 na boto ng senador na magpapatalsik po kay Vice President Sara Duterte bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Ngayon, may mga congressman po na nais na idulog ito sa kataas-taasang hukuman, dahil ang sabi po ng iba, ang pinag-uusapan po dyan ay 2/3. Hindi po sinabi na pagka nawala yung tatlo, kasi si Bato wala na. Totally wala na yan. Hindi na makakabalik sa Senado yan. Si Marcoleta hindi rin pwedeng makaboto, hindi rin pwedeng maka-attend, lalong-lalo na si Jingo Estrada. Ito namang secretary ng DepEd, wala na yun kasi ano siya, 'di ba? Si Angara. So, ang pinakamaganda talagang gawin diyan, humingi ng legal advice kung ano ang dapat gawin para ma-impeach, no? O para makuha pa rin yung tawag nito, makuha pa rin yung mas mataas na boto para patalsikin si Vice President Sara Duterte. Pero ito nga, tuwan-tuwa po si Vice President Sara Duterte na hindi aabot ng 16 yung boto para patalsikin siya, no? Pero meron lang din po akong gustong sabihin kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa akin lamang po mga minamahal ko mga kababayan. Hindi ba nga ang pinananakot nila, pagdating daw ng 2028, humanda daw tayong lahat na mga sumuporta kay PBBM. Nananakot sila, humanda daw tayong lahat pagdating ng 2028, no? Dahil tiyak daw na mananalo si Vice President Sara Duterte. Pero isa lang din ang masasabi ko. Para sa akin, malaking tulong para sa mga Pilipino o sa bansang ito ang nagaganap ngayon na hearing o impeachment hearing laban po kay Vice President Sara Duterte.
Dahil doon po hinay-hinay o dahan-dahan na nakikita ng taong bayan ang katotohanan. At mas naiintindihan nila ngayon kung bakit kailangan patalsikin ng mga Duterte sa kahit anong posisyon. No? Nakita nyo naman yung nangyayari po ngayon dyan sa Senado. Inilalabas po ng abogado ng mga Pilipino at ipinapakita o pinapaliwanag ng abogado ng mga Pilipino kung gaano kriminal at kung gaano kasinungaling at kung gaano kagarapal magnakaw ng pera itong si Vice President Sara Duterte. Tama po ba mga kababayan? So sa madaling salita, pabor para sa mga Pilipino ang nangyayari ngayon. At ito ay malaking kasiraan naman kay Vice President Sara Duterte. O lalong-lalo na, posibleng mabuksan na din yung box na ang nilalaman nun ay yung tungkol sa BIR tax ng ano nila, o kumbaga tax nila. At doon makikita ang basihan at doon malalaman kung may katotohanan ba yung mga aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes at ng iba pang nag-akusa dito po kay Vice President Sara Duterte. Pag nabuksan yon, hindi na po yon pag-aakusa, kundi paglalantad, paglalabas, pagsisiwalat ng katotohanan para nang sa ganon ay hindi habang buhay na maloko ng mga Duterte yung mga Pilipinong nadadaan nila sa kanilang mga kadramahan. Sa madaling salita, sa bawat ilalabas na dokumento o ebidensya ng ating mga abogado, yan po ay magpapahina sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte kung sakaling hindi man siya ma-impeach, dahil nga kung hindi sasang-ayunan at hindi magagawa ng paraan yung tungkol sa 16 na boto para siya ay ma-impeach, mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, maliban doon, sa bawat araw na nagkakaroon ng linaw ang lahat sa pamamagitan ng nangyayaring hearing dyan sa Senado patungkol sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte, araw-araw, parang ang isang punong nalalagasan ng dahon itong si Vice President Sara Duterte. Dahil araw-araw, napakaraming mga Pilipino ang nagigising na sa katotohanan. Dahil nakikita nila ang katotohanan mismo na nakikita din ng taong bayan. Ngayon, isa lang po ang masasabi ko dito po kay Vice President Sara Duterte. Huwag kang masyadong kampante. Nakita ko, nung pumasok siya sa Senado, nakangiti pa. Piling celebrity. Akala mo talaga ay hindi magnanakaw. Akala mo walang pinapatay na 30,000. Akala mo walang binulsang pera ng taong bayan mula sa DepEd at sa iba pang mga proyekto na kung saan ang pera ay binulsa lang. Ang lakas ng loob pumunta ng Senado. Pangiti-ngiti pa yung magnanakaw. Pangiti-ngiti na para bagang walang binulsang milyon-milyon, bilyon-bilyon. Ang masasabi ko lang sa iyo, Vice President Sara Duterte, kung makaligtas ka man sa hearing na nangyayari dyan o sa pagpapatalsik sa iyo sa pamamagitan ng impeachment, hindi ka makakaligtas sa ombudsman. Hindi ka makakaligtas sa Sandigan Bayan. Hindi mo malulusutan
yung mga katiwalian mo. Hindi mo malulusutan ang batas. So ibig sabihin, hindi ka dapat magkampante dahil ang Senado ay siyempre iba yan sa korte. Sa korte, hindi pinag-uusapan dun yung dami. Ang pinag-uusapan dun yung tibay ng ebidensya. Kaya para sa akin, isa din sa naiisip ko, kung sakali man na makaligtas itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang pananagutan sa taong bayan dyan sa nangyayaring hearing dyan sa Senado, posibleng hindi naman siya makatakas sa ICC dahil kung si Bato de la Rosa at si Bongo ay posibleng babaan din ng ay hinuhuli na o posible si Bongo ay wala pa namang warrant. Si Bato ay hinuhuli na ng ICC, mas posible na itong si Vice President Sara Duterte ay mas babaan din ng warrant of arrest ng ICC. Dahil si Las Cañas ay nagpatotoo sa ICC na ang utak ng pagpatay ng mahigit 30,000 katao ay walang iba, kundi itong babaeng ito na nag-aanyo na para bagang inosente. Pero mas mataas pa ang sungay kesa sa isang reliyong sungayan. Ha? Mas mataas pa ang sungay nito ni Vice President Sara Duterte kesa sa mga nagrarally nitong mga nakaraang linggo lamang na mga sungayan. Ha? Ngayon, Vice President Sara Duterte, okay lang, tanggap namin. Okay lang, ngumiti ka. Dahil pagkatapos ng iyong mga ngiti, ang kapalit niyan, yung kasawian mo, ha? Yung kalungkutan mo, kapighatian mo, yan ang papalit sa lahat ng mga ngiti na pinapakita mo ngayon sa taong bayan na para bagang nakakainsulto. Nagagawa mong ngumiti sa taong bayan na ninanakawan mo. Nagagawa mong ngumiti sa mga Pilipinong pinapahirapan mo. Nagagawa mong ngumiti sa mga Pilipinong niloloko mo. Ha? Kung sa bagay, ano nga naman pala ito? Wala na pala dito sa mga taong katulad ni Vice President Sara Duterte yung hiya. Dahil pinanganak nga pala ito at mana sa tatay niyang mas walang hiya, na kung saan binuhay yung kanyang mga anak sa pamamagitan ng nakaw, pandarambong sa pera ng taong bayan. Meron ba tayong Duterteng kilala na hindi mandarambong? Hindi adik? Mukhang wala akong kilala na Duterte na hindi adik. Kasi kung titignan mo yung itsura ng mga Duterte, yung mga anak ni Digong, ha, na malakas mambintang na adik si PBBM, yung pagmumukha nila hindi mga adik, kundi mga sabog sa droga. Ha? Sabog sa droga, ang lakas, ang dali-dali nilang pagbintangan si PBBM. Nasa itsura pa lang makikita natin, malayo sa kanilang sinasabi yung mga nakikita natin kay PBBM. Yung kanilang sinasabi ay 100% o 200% na mas malapit at mas may katotohanan at mas bagay na tawagin na adik etong mga Duterte. Dahil magmula sa kanilang pananalita, sa kanilang gawa, ha? O, tingnan nyo si Paulo Duterte, hindi daw siya adik. Anong ginagawa niya doon sa beer house? Ha? Anong ginagawa niya? Sumasayaw kasama yung babae na bayaran, na ginagastosan nila ng mahigit 10,000 kada isa. Anong ginagawa niya doon kung hindi siya adik? Ha? Si PBBM, nakita ba natin nananaksak o nananaksak, nananakot, nagbabanta sa buhay ng kung sino man sa loob ng beer house? Hindi ba't sa pamilyang Duterte lang natin nakita yon?
Tapos ang lakas-lakas ni Paulo Duterte magbintang. Ha? O, napunta na tayo sa pagbibintang. Pasensya na kayo. Kasi ito yung sinasabi natin. Diyan sila magaling. Ang ipahid yung kanilang mga dumi sa mga taong malilinis. Ha? Ngayon, Vice President Sara Duterte, kung inaakala mong makakaligtas ka, baka nakalimutan mo na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nagkakaroon ng katapusan. Kung yung tatay mo, na sinasabing malakas, matapang, ganito, ganyan, ay nagkaroon ng wakas, ikaw pa kaya? Kung si Rodrigo Roa Duterte ay nagtapos ang kanyang kasamaan, ikaw pa kaya? Kaya kung ako sa iyo, Vice President Sara Duterte, itago mo ng maayos yung pera na ninakaw mo mula sa taong bayan. Dahil pag na-impeach ka, babawiin ng gobyerno lahat ng ninakaw mo sa amin. Walang matitira dyan. Ito nga, mga minamahal ko mga kababayan, namumblema itong mag-asawang ito dahil malapit nang matuklasan, malaman, makita, maging mga DDS ang katotohanan pag binuksan yung box na mula sa BIR. Ngayon mga DDS, ang pinag-uusapan natin dito katotohanan, di ba? Ano kayang mararamdaman ninyo at makikita ninyo at magiging desisyon ninyo kapag napatunayan na may katiwalian at sinungaling at mandarambong yung poon ninyo? Mananatili pa rin ba kayo kay Sara Duterte? Kung sa bagay, may mga tao kasing makitid talaga ang utak. May mga taong hindi na pinapagana yung kanilang mga utak dahil sa pride, no? Dahil sa pride. Dahil ayaw nilang sabihin mali ang kanilang sinuportahan, kaya kahit mali, paninindigan na lang nila. Ganyan ang mga DDS, kabobo. Kahit mali na, tuloy pa rin sila sa pagsuporta. Wag lang masabi na mali sila. Kahit nakikita nila na may ebidensya na, ayun. Kasi yung iba ang sinasabi, kababayan. Anak ng teting naman. Kapag nagkaroon pala kayo ng kababayan na talagang magnanakaw, hayop, okay lang sa inyo kasi kababayan. Ang kikitid naman ng utak ninyo mga DDS. Pero ganun pa man, tulad ng sinabi ko, lahat may katapusan. Lahat ay magkakaroon ng tuldok. Magkakaroon ng, kumbaga sa katapusan ang kasamaan ni Vice President Sara Duterte. Sa mali po, tulad po na sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.